Si Chet Holmgren pala ang sekreto sa success ng Thunder. Clippers tuloy-tuloy ang paghahari sa West. At Warriors isusuko na si Wiggins. Jerami Grant pasok sa opensa at sukat sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Si Shai Gilgeous-Alexander ay umiskor ng 40 points, 17 points sa desididong third quarter. At ang Oklahoma City Thunder ay na-overcame ang another efficient shooting game mula kay Nikola Jokic, para talunin ang Denver Nuggets sa score na 119-193 sa araw na ito. Si Gilgeous-Alexander ay mayroon ng 40 points or more para sa panglimang beses sa season na ito at tanging nagkulang lamang ng 4 para sa kanyang career best set last season. Siya ay naging 14 of 20 mula sa field, at nagawa ang lahat ng 10 sa kanyang free throw attempts. Siya ay tanging naglalaro lamang. Hinayaan niyang ang laro ang lumalapit sa kanya. Ayon kay Thunder coach na si Mark Daigneault, kailanman hindi tanaw, na siya ay pinipuwersa ang laro. Naglalaro ito sa tamang pamamaraan sa halos buong bawat laban, ginagawa ang tamang pasa, napanatili niyang sigurado ang bawat galaw. Isang klaseng routine sa puntong ito, ngunit nakakapaglaro ng great game. Ang Oklahoma City ngayon ay naipanalo na ang 3 magkasunod na laban, mula sa kanilang last 10 games sa panahong tinalo nila ang Denver Nuggets sa Northwest Division. Ang Nuggets, na siyang nakuha ang 6-game winning streak ay naputol na ngayon. At natalo ng tanging 3 laban sa bahay sa season na ito at sa huling 2 ay nagmula pa sa Thunder. Ito lang ang tanging mga talo ng Nuggets mula sa kanilang 11 games. Hindi biro dahil naipanalo nila ang championship, ayon kay Gilgeous-Alexander. Sila ay tunay na napakalakas na koponan, at alam naming lahat sa tuwing hinaharap namin sila. Kailangan mong umalis sa pagkatulog laban sa teams na alam mong sila ay nasa antas na gusto mong maabot. Si Chet Holmgren ay umiskor rin sa kanyang first 10 points sa laban, at nakapagtala kasama ang 24 points, naging 4 out of 4 siya mula sa long range, at mayroong 2 blocks. Nagkaroon rin siya ng 8 block shots laban sa Nuggets noong December 16. Siya ay isang banta sa court sa napakaraming paraan, at siya ay nakukuha ang atensyon ng mga opponents. Hindi lamang ito naging madali para sa mga taong nasa kanyang paligid, kabilang ang aking sarili, ayon kay Gilgeous-Alexander. Isang bagay kung bakit nagtatagumpay ngayon ang OKC Thunder. Si Jokic, na siyang nagtapos kasama ang 19 points, ay nagawa ang 9 out of 10 shots, at sa nakaraang huling 2 laban siya ay naging 20 of 21 mula sa field. Nagawa niya ang first 4 shots nitong Sabado, hanggang sa na-miss nito ang short jumper sa natitirang 1.57 minutes sa first quarter. Bukod dito, nagawa rin niya ang 16 straight field goals noong araw ng Martes laban sa Golden State. Si Jokic, na siyang nagtapos kasama ang 19 points, si Jokic ay nagkaroon rin ng 10 rebounds, ngunit nakuha rin ang 7 turnovers, 2 kulang para makuha ang career high. Kailangan mong maging malinis kasama ang bola. Hindi ka makakapaglaro sa crowd, ayon sa Nuggets coach na si Michael Malone sa turnovers. Isang bagay na lagi nilang ginagawa sa halos buong team na nakalaban nila. Ngunit hindi mo mabibigyan ang sarili mo ng tsansa para manalo, kung sakaling hahayaan mo silang makapaglaro sa kanilang tunay na lakas. Ang Thunder ay haharapin ang Brooklyn Nets sa paparating na Lunes, habang ang Nuggets naman ay makakalaban ng Charlotte Hornets sa paparating na Martes. Sa kabilang laban naman mga kaibigan, si Paul George ay umiskor ng 23 points, James Harden na dumagdag ng 16 points at 13 assists. At ang Los Angeles Clippers ay sinirado ang successful December kasama ang panalo sa score na 117-116 victory laban sa Memphis Grizzlies. Ang Clippers ay naging 11-2 ngayong buwang December, na kung saan sila ang nagkaroon ng best mark sa Western Conference sa buwan na ito. Si Ivica Zubac ay dumagdag rin ng season-high 20 rebounds kasama ang 15 points, na kung saan ang Clippers ay nagkaroon ng 7 manlalaro na umiskor ng double figures. Ito na ang pang-5 double-double ni Zubac nitong last 7 games na pinaglaruan nito. Si Jaren Jackson Jr. at Marcus Smart ay umiskor rin ng 20 points each para sa Grizzlies. Si Ja Morant naman ay nakapagtala ng 19 points at 10 assists. Si Morant ay nakapag-average ngayon ng 26.8 points nitong last 5 games nila, simula sa kanyang pagbalik sa 25-game suspension.
Ang Clippers ay ang halos naging leading sa laban. Isang dunk mula kay Daniel Theis sa natitirang 30 seconds sa fourth quarter, ay ang nagbigay sa kanila sa score na 96-75 advantage, bago pa man sinimulan ng Memphis ang rally. Ang Memphis ay umiskor ng 12 straight points para buksan ang 22-9 run sa unang 4 na minuto. Ang 3-pointer nitong ni Smart sa natitirang 6.3 minutes ay ang nagdala sa Grizzlies sa 105-97, bago pa man tuluyang nakuha ng Clippers ang malaking lamang. Ang Los Angeles ay na-miss si Kawhi Leonard para sa pang-4 na magkasunod na laban dahil sa left hip contusion. Ang Clippers ay naging 2-2 sa kanyang kawalan. Ang Grizzlies ay magiging host laban sa Sacramento Kings sa paparating na Lunes, habang ang Clippers ay magiging host rin laban sa Heat sa paparating na Martes. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay naging masama sa season, at ang mahinang paglalaro ni Andrew Wiggins ay hindi na nakakadudang nakapaglaro sa malaking role. Ang latest stretch mula sa kanya ay halos naging masama, at ngayon ang Warriors ay handa na ngayong pakawalan ito para sa kapakanan na mailigtas ang kanilang season. Bagaman sinabi ko nitong nakaraan sa Warriors na sila ay walang balak ma-trade itong si Wiggins, ayon kay Team Kawakami. Ngunit ngayon, naririnig ko na ito ay hindi na isang major barrier para sa Warriors na mag-explore kay Wiggins sa trade market. Lalong-lalo na kung sakaling hindi ito makakapaglaro kasama sa tabi ni na Kuminga. At ang Warriors ay magdesisyong gawing full-time small forward itong si Kuminga. Ang Warriors ay hanap na makapag-compete para sa titulo kasama si Curry, Klay at Draymond sa roster. Ngunit ang mga supporting cast ay hindi sapat para mapunan ang kanilang kakulangan. Para kay Wiggins sa partikular, ang kanyang mahinang shooting ngayon mula sa deep at all-around ineffectiveness during sa laban, ay ang pagkakaroon sa kanya na malapit na itong alisin sa Dubs. Sa katunayan naramdaman niya ito sa pagbaba sa kanyang minuto sa rotation. Isa sa mga pagpipilian ng Warriors ay ang magawa ang deal sa Portland Trail Blazers na siyang mayroong iilang veterano para sa trade. Kasama ang tamang package, ang Warriors ay pwedeng dalhin si Grant or Malcolm Brogdon sa team, at ang parehong dalawa ay makakapag-provide ng iilang much-needed depth sa scoring para suportahan si Curry sa backcourt. Si Wiggins ay naging malaking bagay sa Warriors' latest title run, nagsilbing second-best player sa halos buong postseason. Ngunit ang mga bagay ay nagbago kay Wiggins matapos ang pagkawala nito noong huling season, na kung saan siya ay nakitang na-miss ang 22 games. Simula noon, hindi na siya ang dating Wiggins sa kanyang pagbalik, at ang kanyang averages ay bumaba sa 12 points, at ang kanyang average ay bumaba sa 12.6 points, 4.4 rebounds, at 0.4 blocks per game sa kanyang 42.6% shooting. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.